Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malawak na opisina ni Gabriela Alfonso. Katahimikang mas maingay pa sa sigawan sa boardroom kanina. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling leather na upuan, ang mga mata ay nakapikit ng mariin, ngunit ang tanging nakikita niya ay isang pares ng nagugulat na mga mata, isang mukhang puno ng pag-aalala, at ang biglaang paglapat ng mga labi. Napamulat siya. Mabilis. Mariin. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang sariling labi. Mainit pa rin ang pakiramdam. O baka guni-guni niya lang iyon? Isang pakiramdam na dayuhan, ipinagbabawal, at higit sa lahat, wala sa kanyang kontrol. Sa loob ng maraming taon, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga empleyado, ang kanyang emosyon. Ngunit ang 10 segundong naganap sa madilim na stockroom kanina ay tila isang pambura na kumalat sa lahat ng linyang kanyang iginuhit. Huminga siya ng malalim, pilit ibinabalik ang malamig na postura na kilala ng lahat. Siya si Gia Alfonso. Ang T-Iron Lady Key ng Alfonso Prime Holdings. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Hindi siya nagugulat. At siguradong hindi siya natataranta dahil lang sa isang aksidente. Ngunit ang pagtibok ng kanyang puso ay isang taksil. Isang traidor na sumisigaw ng ibang kwento. Kaninang umaga lang. Ang hangin sa loob ng boardroom ay kayang hiwain ng kutsilyo sa sobrang tensyon. 20 executive na nakasuot ng mamahaling damit ang nakayuko, hindi magkanda o gaga sa pag-iwas sa nag-aapoy na titig ni Gia. 10%, malamig niyang sabi, ang bawat salita ay tumatagos na parang yelo. Inilapag niya ang folder sa makintab na lamesa. Ang tunog ay umalingaw na parang putok ng baril. Bumagsak ng 10% ang ating quarterly sales. At ang tanging paliwanag na maibibigay ninyo sa akin ay market fluctuation. Walang umimik. Ang tanging maririnig ay ang pagsinghap ng isa sa mga bagong upong manager. Itinuon ni Gia ang kanyang tingin dito. Engel Jimenez, bago ka rito, tama? May gusto ka bang sabihin? Namutla si Engel Jimenez. Ah, wala po, ma'am. I was just tea. You were just what? Humihinga, patuyang tanong ni Gia. Huwag ninyong sayangin ang hininga ninyo kung wala kayong sasabihing matino. Binabayaran ko kayo para mag-isip, para magbigay ng solusyon. Hindi para maging dekorasyon sa kwartong ito. Is this the best you can do? Muling bumalot ang katahimikan. Iyon ang gusto niya. Ang takot. Ang takot ang nagpapatakbo sa kanila. Ang takot ang nagbibigay ng resulta. Gusto kong makakita ng isang kumpletong plano sa lamesa ko bago matapos ang araw. Isang plano na magbabalik sa nawalang 10% at higit pa, utos niya. Kung hindi, baka gusto ninyong maghanap ng trabaho sa kumpanyang kayang tanggapin ang pagiging palpak. You may go. Parang mga langgam na nagunahan sa paglabas ang mga executive. Pag-alis ng huli, naiwan siyang mag-isa. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ang tagumpay ay may kasamang pagod. At kalungkutan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mommy. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Mommy. Gia, anak. Kumusta ang araw mo? Ang masiglang boses ni Doña Elvira. Tumawag ako para ipaalala sa iyo ang dinner natin sa Sabado. Isasama namin si Anton. Tanda mo siya? Anak ni Kumparing Ramon. Napapikit si Gia. Heto na naman. Mommy, I'm busy on Saturday. Lagi ka namang busy, anak. Anton is a good man. Isang successful na abogado. Bagay kayo. Mommy, napag-usapan na natin to. I don't have time for that. Wala kang panahon? O ayaw mo lang bigyan ng panahon? Narinig niya ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo, sa kabilang linya. Gabriela, 29 ka na. Hindi habang buhay, nandito kami ng mommy mo para alalayan ka. Gusto naming makita kang masaya, na may sarili kang pamilya. Masaya po ako, mariing sagot ni Gia, kahit hindi niya sigurado kung totoo iyon. Masaya ako sa trabaho ko. Ang kumpanya ay hindi ka iyakapin sa gabi kapag nilalamig ka, malumanay ngunit may diing sabi ng kanyang ina. Anak, para sa iyo din naman ito. Sige na, please. Isang dinner lang. Napabuntong hininga si Gia.
Okay, fine. I'll see. I have to go, may meeting pa ako. Binaba niya ang tawag bago pa man sila makasagot. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Ang pressure sa trabaho, ang pressure mula sa kanyang pamilya. Lahat sila may gusto mula sa kanya. Lahat sila may inaasahan. Dahil sa stress, bigla niyang naalala ang isang dokumento na kailangan niya para sa susunod na meeting, isang lumang feasibility study na nasa stockroom ng mga lumang files. Ito na rin ang pagkakataon niyang makalayo sandali sa lahat. Naglakad siya papunta sa dulo ng hallway sa isang pinto na bihirang buksan. Pagpihit niya ng door knob, bumungad sa kanya ang dilim at ang amoy ng mga lumang papel. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa pader. Pindot. Walang nangyari. Pindot ulit. Pundido yata. Bahagya lang ang liwanag na nagmumula sa hallway. Pumasok pa rin siya. Alam niya kung saan nakalagay ang kahon na kailangan niya. Sa pinakadulong estante sa pinakaitaas. Habang naglalakad siya sa makipot na daanan sa pagitan ng mga metal na estante, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa itaas. Napahinto siya. May tao ba riyan? Tanong niya, ang boses ay umalinggaw sa katahimikan. Isang anino ang gumalaw sa itaas ng isa sa mga estante. Isang lalaking nakatungtong sa isang metal na hagdan, tila inaayos ang mga kable ng ilaw. Ay, sorry po, ma'am, sabi ng isang boses lalaki. Pinapalitan ko lang po yung pundidong bumbilya. Nangunot ang noo ni Gia. Bakit hindi ka gumamit ng flashlight? At bakit hindi mo nilagyan ng warning sign sa labas? Delikado yan. Pasensya na po, ma'am. Saglit lang po ito. Hindi na natapos ng lalaki ang kanyang sasabihin. Sa pag-abot niya sa isang kable, tila nawalan siya ng balanse. Ang metal na hagdan ay umuga. Teka, sigaw ni Gia. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang tunog ng gumedjuwang na metal. Ang sigaw ng lalaki. Ang pagbagsak ng hagdan palayo sa kanya. At ang katawan ng lalaki na bumagsak pasulong. Diretso sa kanya. Wala nang nagawa si Gia, kundi mapapikit, sinalo ang bigat ng isang katawan na bumagsak sa kanya. Natumba silang dalawa. Ang likod niya ay tumama sa isang tumpok ng mga kahon na nagbigay ng kaunting sapin sa kanilang pagbagsak. Pagmulat niya ng mata, 1 sentimetro lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Amoy sabon. Amoy pawis. At mga matang gulat na gulat. At bago pa man siya makapag-react, sa huling paggalaw ng kanilang mga ulo, dahil sa impact, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik na tulad ng sa pelikula. Ito ay biglaan. Sa pilitan. Magulo. Ngunit sa isang iglap na iyon, naramdaman ni Gia ang init. Ang lambot. Isang kuryenteng gumapang sa buong sistema niya, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Agad na gumalaw ang lalaki, napatayo ng nanginginig ang mga tuhod. Ma'am. Sorry po. Diyos ko, ma'am. Ayos lang po ba kayo? Sorry po talaga. Pero si Gia ay hindi makagalaw. Nakatingin lang siya sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang bagong janitor. Ngayon niya lang nakita nang malapitan ang mukha nito. Simple. Ordinaryo. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng sinserong pag-aalala. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang damit, at pilit na ibinalik ang kanyang malamig na aura. Tinaasan niya ito ng kilay. Sa susunod, mag-ingat ka. Tignan mo ang nangyari. Walang emosyon niyang sabi, bago tumalikod at mabilis na lumabas ng stockroom, iniwan ang lalaking tulala at hindi makapaniwala. At ngayon, heto siya. Nakaupo sa kanyang trono, sa kanyang kaharian, pero ang isip niya ay nasa madilim na stockroom pa rin. Ang pakiramdam ng mga labing iyon ayaw umalis. Isang galit ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Galit sa sarili. Galit sa sitwasyon. Paano niya hahayaang maapektuhan siya ng ganito? Isang janitor. Binuksan niya ang kanyang laptop. Mabilis na nag-type ng email. NU, ACE Department. Subject, Urgent, Personal File. I need the complete 200 at isa file of the new maintenance staff member assigned to the 30 TA floor. Lorenzo de la Cruz. Send it to me. Now. Pinindot niya ang send. Napasandal siyang muli sa kanyang upuan,
ang mga daliri ay muling dumapo sa kanyang labi. Sinusubukan niyang bawiin ang kontrol. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nabasag sa loob niya ngayong araw. Isang maliit na lamat sa matibay na pader na kanyang itinayo. At hindi niya alam kung paano ito aayusin. 10 beses. 10 beses nang umulit sa isipan ni Lorenzo de la Cruz ang eksena sa stockroom. Ang pag-uga ng hagdan, ang pagkawala niya ng balanse, ang pagbagsak, at ang pinakanakakakilabot sa lahat, ang aksidenteng paglapat ng kanilang mga labi. Sa tuwing maaalala niya ang gulat sa mga mata ni Maam Gia, pakiramdam niya ay lalamunin siya ng lupa sa hiya. At takot. Higit sa lahat, takot. Kailangan niya ang trabahong ito. Hindi, buhay niya ang nakasalalay sa trabahong ito. Ang gamot ng kanyang ina, ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin, lahat ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Isang pagkakamali, isang maling galaw, at lahat ng iyon ay maaaring mawala. At ang nangyari kahapon ay hindi lang isang pagkakamali, iyon ay isang kalamidad. Kaya naman ngayon, habang tinutulak niya ang kanyang mop sa makintab na sahig ng 30 DA floor, doble ang kanyang pag-ingat. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang tanging hiling niya ay maging invisible. Maging parang hangin na hindi napapansin. Ngunit tila hindi sang-ayon sa kanya ang tadhana. Mula sa dulo ng hallway, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Click! Clack! Click! Clack! Ang tunog ng mga takong na tila martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Parating na siya. Agad na yumuko si Enzo, itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa sahig na kanyang nililinis. Huwag kang titingin. Huwag kang lilingon. Trabaho lang, Enzo. Trabaho lang. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Naramdaman niya ang pagdaan ng isang anino. Ang malamig na hangin na dala ng mabilis nitong paglakad. Ang amoy ng mamahaling pabango na naiwan sa hangin. Huminto ang mga yapak. Nanigas si Enzo. Ang hawak niya sa mop ay humigpit. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ang mundo. Nakatayo ito sa tabi niya. Sigurado siya. Ramdam niya ang presensya nito. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. 1 segundo. 2. 3. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Tapos, muli niyang narinig ang tunog. Click. Clack. Click. Clack. Papalayo na. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Dahan-dahan siyang sumulyap. Nakita niya ang papalayong likod ni Maam Gia, diretso ang tindig, papasok sa kanyang opisina. Hindi ito lumingon. Napasandal siya sa pader, napahawak sa kanyang dibdib. Kailanman ay hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaba. Kailangan niyang makaalis sa palapag na ito. Kailangan niyang iwasan siya. Ngunit paano? Nang matapos ang kanyang shift, dali-dali niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Sumakay siya ng jeep, pagkatapos ay tricycle, palayo sa nagtataasang mga gusali ng Makati, patungo sa masikip ngunit pamilyar na mga eskinita ng Taguig. Ang bawat metro na inilalayo niya sa Alfonso Tower ay parang pagbawas ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na bahay, sumalubong sa kanya ang amoy ng nilulutong sinigang. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Cora, na nakaupo sa kanilang lumang silya, abala sa paghihimay ng kangkong. Nay, tawag niya, sabay mano. Ngumiti si Aling Cora, ngunit hindi na itago ng ngiti nito ang kanyang pamumutla at ang bahagyang pag-ubo. O, Enzo, anak. Andyan ka na pala. Kumain ka na, malapit nang maluto ito. Mamaya na po, Nay. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong niya habang inilalapag ang isang supot ng gamot sa lamesa. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako, sabi nito, ngunit isa na namang ubo ang kumawala. Ikaw ang dapat kong kamustahin. Kumusta ang trabaho mo? Umupo si Enzo sa tapat ng ina at pilit nang umiti. Ayos lang naman po, Nay. Medyo nakakapagod lang. Tinitigan siya ni Aling Cora. Ang mga mata ng isang ina ay laging nakakakita ng higit pa sa sinasabi ng bibig. Mag-iingat ka doon, anak ha? Sa mga Alfonso. May bahid ng pag-aalala sa boses nito.
Hindi natin alam ang takbo ng isip ng mga mayayaman. Tumango lang si Enzo. Ayaw na niyang palakihin pa ang usapan. Ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang ina. Kinagabihan, matapos niyang painumin ang gamot at patulugin ang kanyang ina, pumasok si Enzo sa kanyang maliit na kwarto. Ang tanging kasama niya ay ang liwanag mula sa isang mahinang ilaw sa labas na sumisilip sa kanilang bintana. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag. Yumuko siya at mula sa ilalim ng kama, hinilan niya ang isang maliit at lumang bowl na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, maingat na nakatupi ang ilang mga damit, mga lumang papeles, at sa ibabaw ng lahat, isang litratong nakalagay sa isang sira-sirang frame. Kinuha niya ang litrato. Kahit kupas na at may mga gasgas, malinaw pa rin ang ngiti ng kanyang ama. Si Mang Ben nakatayo ito nang may pagmamalaki sa tabi ng isang makintab at itim na kotse, suot ang kanyang puting uniforme ng driver. Sa pinto ng kotse, malinaw na nakaukit ang isang pamilyar na logo, ang magkakakabit na letrang A at E. Alfonso Holdings. Kinuha niya ang litrato. Kahit kupas na at may mga gasgas, malinaw pa rin ang ngiti ng kanyang ama. Si Mang Ben nakatayo ito nang may pagmamalaki sa tabi ng isang makintab at itim na kotse, suot ang kanyang puting uniforme ng driver. Sa pinto ng kotse, malinaw na nakaukit ang isang pamilyar na logo, ang magkakakabit na letrang A at E. Alfonso Holdings. Ito ang kanyang ama noong mga panahong masaya pa sila. Noong mga panahong buo pa ang kanilang pamilya, bago ang lahat ay gumuho. Ang ngiting iyon, ang tindig na iyon ang amang hinahangaan ni Enzo. Isang amang tapat, masipag, at gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Marahan niyang hinaplos ng kanyang daliri ang mukha ng ama sa litrato. Naalala niya ang mga kwento nito tungkol kay Don Ricardo Alfonso, ang kanyang mabait na amo. Naalala niya ang bigas at mga dilata na inuuwi nito tuwing Pasko, bonus daw mula sa kumpanya. Noon, ang Alfonso Holdings ay simbolo ng pag-asa para sa kanila. Ngayon, simbolo na ito ng isang bangungot. Ibinalik niya ang litrato sa baul, ngunit ang kanyang kamay ay mas lumalim pa ang paghahanap. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may kinuha siyang isang bagay na nakabalot sa plastik para hindi mabulok. Isang luma at naninilaw na pahina ng dyaryo, maingat na itinupi. Dahan-dahan niya itong binuklat sa ibabaw ng kanyang hita. Ang papel ay marupok na sa kalumaan. Ngunit ang mga letra sa headline ay tila sariwa pa rin sa itim nitong tinta, sumisigaw ng aakusa. Alfonso Holdings Scandal, Loyal Driver, sangkot pagnanakaw ng impormasyon. Sa ilalim ng malaking titulo, may isang maliit at malabong litrato. Hindi ito ang masayang ama na nakita niya kanina. Ito ay isang litrato ng isang lalaking nakayuko, ang mukha ay hindi maaninag ng husto. Ngunit kilalang-kilala ni Enzo ang tindig na iyon, ang tindig ng isang taong nawala ng lahat. Ang kanyang ama. Otomatikong humigpit ang kamao ni Enzo. Ang bawat salita sa artikulo ay parang lason na kumakalat muli sa kanyang sistema. Corporate espionage. Betrayal. Inakusahan. Tinanggal. Pagkatapos noon, wala na. Walang follow-up. Walang investigasyon. Ang pangalan lang ng kanyang ama ang naiwang nakabalandra, dinungisan para sa habang buhay. Ang kahihiyan at depresyon ang unti-unting pumatay sa kanyang ama. Ang stress ang nagbigay ng sakit sa kanyang ina. At ang lahat ng iyon ay dahil sa mga Alfonso. Hindi magnanakaw ang tatay ko, bulong niya sa dilim, ang boses ay puno ng galit at sakit. Hindi niya magagawa iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi lang para sa pera. Hindi lang para sa gamot. Nasa loob siya ng kuta ng kalaban para maghanap ng patunay, para maghanap ng hustisya. Para linisin ang pangalan ni Mang Ben de la Cruz. At si Maam Gia ang babae sa stockroom ang anak ng taong pinagsilbihan at sinisisi niya sa lahat. Napapikit siya ng mariin. Ang insidenteng iyon, ang aksidenteng halik na iyon, ay isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Isang paalala na sa mundong ito, masyado siyang maliit at masyado silang makapangyarihan. Maingat niyang itinupi muli ang dyaryo at ibinalik sa bowl, kasama ang litrato ng kanyang ama. Isinara niya ito at itinulak pabalik sa ilalim ng kama, itinago ang lahat ng bigat at galit na dala nito. Ngunit hindi ito mananatiling nakatago magpakailanman. Humiga siya sa kanyang papag at tumitig sa madilim na kisam. Ang misyon niya ay malinaw.
Hindi siya titigil. Hindi siya susuko. Pagbabayarin niya ang sinumang may kagagawa ng pagkasira ng kanilang pamilya. At magsisimula siya sa loob mismo ng Alfonso Prime Holdings. 2 araw. 2 araw na ang nakalipas mula sa insidente sa stockroom. Ngunit para kay Gia, ang bawat sulok ng kanyang opisina, bawat hallway na kanyang daanan, ay tila may dalang bulong. Hindi niya ito naririnig ng malinaw, ngunit ramdam niya ito. Ang mga biglaang pagtahimik kapag siya'y dumarating. Ang mga pailalim na sulyap ng kanyang mga empleyado. Ang mga ngiting pilit na itinatago sa likod ng mga kamay. Para siyang isang reyna na biglang nakaramdam na pinagtatawanan siya ng kanyang mga nasasakupan sa kanyang likuran. At kinamumuhian niya ang pakiramdam na iyon. Ang kapangyarihan niya ay nakasalalay sa takot at respeto, hindi sa tsismis na parang paninda sa palengke. Kaninang umaga, habang naglalakad siya papunta sa pantry para kumuha ng kape, narinig niya ang 2 babaeng empleyado mula sa accounting na nag-uusap. "Grabe, girl, totoo kaya yung balita?" sabi ng isa, ang boses ay mahina ngunit puno ng pananabik. "Ewan ko, pero sabi ng taga-maintenance totoo daw." Nakita daw silang lumabas ng stockroom. Si Ma'am Gia daw, gulo-gulo ang buhok. "Ethly? At sino daw yung guy? Pogi ba?" "Si Enzo daw, yung bagong janitor. Medyo moreno pero ang tangos ng ilong." Biglang tumikim si Gia. Ang 2 babae ay napatalon sa gulat, namutla na parang nakakita ng multo. "Good morning po, Ma'am Gia," halos sabay nilang sabi, bago dali-daling umalis na parang hinahabol ng 10 kabayo. Hindi sila pinansin ni Gia. Kalmado siyang nagtimpla ng kanyang kape, ang kamay ay hindi nanginginig. Ngunit sa loob-loob niya, isang bulkan ang nagbabadyang sumabog. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon, ay ngayon ikinakabit sa isang janitor. Dahil sa isang hangal na aksidente. Hindi katanggap-tanggap. Pagbalik niya sa kanyang opisina, bit-bit ang kape, tumunog ang kanyang telepono. "Mommy." Mas lalong kumunot ang kanyang noo. "Mommy," sagot niya, sinubukang kontrolin ang iritasyon sa kanyang boses. "Gia, anak. Na-confirm ko na ang dinner natin kay Tita Nena mo. Sa Sabado ng gabi." Na-excite si Anton nang malaman niyang makikipag-dinner ka sa kanya, masayang balita ni Doña Elvira. Napasara ng mariin si Gia sa kanyang mga mata. "Mommy, sinabi ko ng I'll see. Hindi ko sinabing pupunta ako." Anak naman, narinig niya ang pagdaing ng ina. "Ano pa bang gusto mong patunayan? Ikaw na ang sisi. Napalago mo na ang kumpanya. Hindi ba pwedeng isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan?" "Ito ang kaligayahan ko, Mommy. Ang trabaho ko," git niya. Sinungaling, isang boses ng lalaki ang sumabad. Ang kanyang ama. "Kung masaya ka talaga, hindi ganyan kapait ang boses mo. Makinig ka sa mommy mo, Gabriela. Inayos na namin ang lahat. Ang kailangan mo na lang gawin ay dumating." Pakiramdam ni Gia ay pader na lang ang kanyang kausap. "I'm sorry, but I'm not coming," matigas niyang sabi. "May mahalaga akong gagawin sa Sabado. Now if you'll excuse me, I have a company to run." Ibinaba niya ang telepono bago pa man sila makasagot. Hiningal siya. Ang pressure sa opisina, ang pressure sa bahay. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. Lahat sila may gusto. Lahat sila may opinyon. Lahat sila idinidikta kung ano ang dapat niyang gawin. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa malawak na bintanang salamin, tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang mga taong parang langgam sa ibaba, lahat sila ay gumagalaw ayon sa isang sistema. Isang sistema na dapat niyang kontrolin. Tsismis. Pamilya. Obligasyon. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakadelikado, napakabaliw ngunit perpekto. Kung gusto nilang pag-usapan siya, bibigyan niya sila ng pag-usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang magdidikta ng kwento. Siya ang hahawak sa mga tali. Bumalik siya sa kanyang lamesa at pinindot ang intercom. "Mina, get me Lorenzo de la Cruz from the maintenance department. In Islay office. 5 minutes." "Sino po, ma'am?" naguguluhang tanong ng kanyang sekretarya.
You heard me, malamig na sagot ni Jia, bago pinatay ang intercom. Eksaktong 5 minuto, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Enzo. Nakayuko ito, ang mga mata ay nasa sahig, ang mga kamay ay nasa magkabilang gilid ng kanyang pantalon. Halatang ninenerbiyos. Halatang natatakot. Maganda. Pinatawag niyo daw po ako, ma'am, sabi nito sa mahinang boses. Hindi agad sumagot si Jia. Hinayaan niya itong tumayo roon sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Hinayaan niyang maramdaman nito ang bigat ng katahimikan at ang laki ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang simpleng uniforme, ang gusot na buhok, ang kalyo sa mga kamay. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita siya. M. de la Cruz. Ko. Tumingala ito saglit, at nakita na naman niya ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng pag-aalala na nakita niya sa stockroom. Nabalitaan kong masipag ka raw, sabi niya, pinanatiling blanko ang kanyang ekspresyon. Mabilis kumilos. At marunong sumunod sa utos. Nagtatrabaho lang po ako, ma'am. Good. Tumayo si Gia at naglakad paikot sa kanyang lamesa, papalapit dito. Bawat hakbang niya ay tila nagpapaurong kay Enzo. Huminto siya sa mismong harapan nito. Dahil sa iyong kahusayan, mayroon akong bagong assignment para sa iyo. Effective immediately. Nakita niya ang paglunok ni Enzo. Siguradong iniisip nitong tatanggalin na siya sa trabaho. Ngumiti si Gia. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mula ngayon, hindi ka na janitor. Ikaw na ang magiging personal driver at assistant ko. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Enzo. Ang pagkabigla. Ang pagkalito. Pipo. Ma'am, pero ting. Walang pero-pero, putol ni Gia. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ayokong marinig ang mga reklamo mo. This is e-promotion. Mas malaki ang sahod. Ang tanging gagawin mo lang ay sundin ang lahat ng iutos ko, samahan ako saan man ako magpunta, at siguraduhing laging nasa oras ang lahat. Naiintindihan mo? Hindi makapagsalita si Enzo. Tulala lang ito, sinusubukang iproseso ang lahat. I ask you a question, Jim F. de la Cruz, may diin niyang sabi. Napilitang tumango si Enzo. Oo po, ma'am. Naiintindihan ko po. Good, sabi ni Gia, bumalik na sa likod ng kanyang lamesa, pakiramdam ay muli niyang nabawi ang trono. Gusto kong malaman kung ano ang kaya mong gawin. At higit sa lahat, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito, gusto kong laging nasa paningin kita. Walang nagawa si Enzo kundi ang muling tumango. Opo, Ma'am Gia, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na lang, habang ang mga mata ay nakayuko na ulit. Perpekto. Sa isang utos, naibalik niya ang lahat sa dati. Siya ang reyna, at ito ang kanyang alagad. Siya ang may kontrol. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang nakayukong si Enzo, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Para sa kanya, ito ay isang laro ng kapangyarihan. Ngunit para dito, ano kaya ang ibig sabihin ng biglaang pagbabagong ito? Hindi niya alam na sa isip ni Enzo, ang utos na ito ay hindi isang parusa. Ito ay isang biyaya. Isang pintuan na kusa pang binuksan ng kanyang kalaban. Ito na ang perpektong pagkakataon. Ang unang araw ni Enzo bilang driver at personal assistant ni Gia Alfonso ay mas nakakakaba pa kaysa sa unang araw niya bilang janitor. Ang mamahaling itim na sedan ay mas malinis at mas malawak pa kaysa sa buong sala nila, at ang amoy ng leather sa loob ay nakakahilo. Ngunit hindi ang kotse ang nagpapakaba sa kanya. Ito ay ang babaeng nakaupo sa likuran. Sa unang 3 araw, ang tanging pag-uusap nila ay ang mga utos ni Gia. Sa Vescotti Building tayo, Jim F. de la Cruz. May meeting ako ng 1:00. Make sure we're there Giray 45 minuto. Hintayin mo ako rito. Baka abutin ako ng 1 oras. Dumaan tayo sa coffee shop. Iced Americano. Black. No sugar. Laging formal. Laging malamig. Laging may distansya. Para kay Enzo, ayos lang iyon. Mas madali. Mas simple. Pinapayagan siyang mag-obserba. Pinapayagan siyang mag-isip.
Sa loob ng kotse, habang nagmamaneho sa gitna ng traffic sa EDSA, si Gia sa likod ay abala sa kanyang laptop o sa kanyang cellphone. Ngunit si Enzo, sa pamamagitan ng rearview mirror, ay may sariling bintana papasok sa mundo ng babae. Nakikita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito kapag may binabasang email na hindi niya gusto. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito na hindi kayang itago ng mamahaling concealer. Nakikita niya ang paraan ng paghilot nito sa kanyang sentido kapag akala niya ay hindi siya nakatingin. Sa likod ng Iron Lady may isang babaeng pagod. Isang babaeng tila pasan ang buong mundo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang bahagi niya ang nakakaramdam ng awa. Isang emosyon na hindi dapat naroroon. Isang emosyon na mapanganib para sa kanyang misyon. Isang hapon, pagkatapos ng sunod-sunod na meeting, pauwi na sila. Malakas ang buhos ng ulan at mas matindi ang traffic. Karaniwan, si Gia ay magrereklamo o mag-uutos na humanap siya ng ibang daan. Ngunit ngayon tahimik lang ito. Sumulyap si Enzo sa rearview mirror. Nakasandal ang ulo ni Gia sa bintana, nakatingin sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Ang matapang na mukha ay napalitan ng isang bakas ng kalungkutan. Isang kalungkutan na tila pamilyar kay Enzo. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Hindi niya napigilang itanong. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat si Gia, tila nahuli sa isang pribadong sandali. Umayo siya ng upo, ibinalik ang kanyang formal na postura. "I'm fine. Just tired." Isang salitang hindi pa naririnig ni Enzo mula sa kanya. "Tired." Tumango si Enzo. "Mahaba po kasi ang araw ninyo, ma'am." Hindi sumagot si Gia. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay iba na. Hindi na ito ang malamig at mabigat na katahimikan ng mga nakaraang araw. Mayroon ng kaunting gaan. Kinabukasan, habang naghihintay siya sa parking lot, nakatulog si Gia sa likod ng sasakyan. Nagising lang siya nang katukin ni Enzo ang bintana. "Ma'am, nandito na po tayo sa opisina," mahinang sabi niya. Nagising si Gia na medyo groggy. Inayos niya ang kanyang sarili at napansin na may isang itim na coat na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang kanyang coat. Ang coat na laging nakasabit sa likod ng driver's seat. Tumingin siya kay Enzo na agad namang umiwas ng tingin. "Lumalamig po kasi dahil sa aircon, ma'am." "Baka po ginawin kayo," paliwanag nito, ang mga pisngi ay bahagyang namumula. Walang sinabi si Gia. Kinuha niya ang coat at pumasok sa gusali. Ngunit sa buong araw, ang pakiramdam ng init at pag-aalala na dala ng simpleng gesture na iyon ay nanatili sa kanya. Ang mga pader ay unti-unting nagkakaroon ng mga siwang. Nagsimula na silang magkaroon ng mga maliliit na pag-uusap. "Anong oras ka umuuwi, Dean F. de la Cruz?" tanong ni Gia isang gabi. "Mga 9:00 po, ma'am." "Medyo malayo po kasi ang Taguig." "Mag-isa ka lang ba sa inyo?" Saglit na natahimik si Enzo. "Kasama ko po ang nanay ko." Naramdaman ni Gia ang pagbabago sa tono nito. Ang bigat. May kwento sa likod ng simpleng sagot na iyon. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Isang araw, habang papalabas sila ng gusali, may isang pulubing bata ang lumapit sa bintana ng kotse. Agad na itataas ni Gia ang bintana, ngunit pinigilan siya ni Enzo. "Sandali lang po, ma'am." Binuksan ni Enzo ang kanyang wallet, kumuha ng 20 piso at iniabot sa bata. Umiti ang bata at umalis. Tinaasan siya ng kilay ni Gia. "Elif, did you do that?" "Masasanay lang sila sa ganyan." "Siguro po," sagot ni Enzo habang pinaandar ang kotse. "Pero kahit isang gabi lang po na makakain siya ng maayos, sapat na po sa akin yun." Natigilan si Gia. Sa mundo niya ng milyon-milyong piso, ng kita at lugi, hindi niya naisip kailanman ang halaga ng 20 piso para sa isang nagugutom na sikmura. Tinitigan niya si Enzo. Ang taong ito, na may sariling bigat na dinadala, ay may kakayahan pa ring magbigay. Sa mga biyaheng iyon, unti-unti niyang nakikita ang tao sa likod ng uniforme. Ang kabaitan. Ang respeto. Ang isang uri ng dignidad na hindi nabibili ng pera. Isang Biyernes ng gabi, habang pauwi na sila, hinatid siya ni Enzo hanggang sa mismong gate ng kanilang mansyon. Abala si Gia sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang biglang magsalita si Enzo, ang boses ay seryoso. "Ma'am, pakilock po ng pinto agad."
Nangunot ang noo ni Gia. Bakit? Basta po. Pumasok na po kayo at I lock nyo agad. Sumunod si Gia kahit nagtataka. Pagpasok niya sa gate, lumingon siya. Ang kotse ni Enzo ay hindi pa umaalis. Nakaparada lang ito sa tapat, ang mga ilaw ay nakabukas, tila nagbabantay. Pagkaraan ng ilang minuto, saka lang ito umandar at tuluyang umalis. Kinabukasan, Sabado, ang araw ng dapat sana i-dinner niya kasama si Anton. Nagising si Gia na may kakaibang pakiramdam. Bumaba siya para mag-almusal at nakita ang kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo. Good morning, Papa. Akala ko ba may gagawin ka ngayong Sabado? Tanong ni Don Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. As cancelled, simpleng sagot niya. Biglang, isang anino ang dumaan sa bintana. Isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang gate. Matangkad, nakasuot ng mamahaling polo at may pamilyar na ngiti. Ang ngiti na minsan niyang minahal at ngayon ay kinamumuhian. Nanigas si Gia sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang tasa ng kape ay halos mabitawan niya. Ano yan, anak? Tanong ng kanyang ina na kararating lang. Sinundan nito ang kanyang tingin. Diyos ko, anong ginagawa niya rito? Sa labas ng gate, nakatayo si Marco Valencia, ang kanyang ex-fiancé, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala at halos sumira sa kanilang kumpanya. At ang paraan ng pagtingin nito sa kanilang bahay ay hindi lang isang simpleng pagbisita. Ito ay isang banta. Lunes ng umaga. Ang biyahe papuntang opisina ay mas tahimik kaysa karaniwan. Matapos makita ni Enzo si Marco Valencia sa labas ng mansyon ng mga Alfonso noong Sabado, may kung anong kaba at pag-aalala ang bumalot sa kanya para kay Gia. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa kabila ng lahat, nakikita niya na itong isang taong may pinagdadaanan, hindi lang isang amo o ang anak ng kanyang kaaway. Pagdating nila sa opisina, bago bumaba si Gia, humarap ito sa kanya. De la Cruz, sabi nito, ang boses ay seryoso. Pumunta ka sa UC, may iniwan akong sobre para sa'yo. Naguguluhang tanong ni Enzo. Just do it, sabi nito bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Sinunod ni Enzo ang utos. Pagdating niya sa UC, iniabot sa kanya ang isang puting sobre. Sa loob, may lamang pera. 5,000 piso. May kasamang maliit na note na nakasulat sa kamay ni Gia. Para sa gamot ng nanay mo. Huwag mo nang isipin. Just do your job well. Natigilan si Enzo. Tinitigan niya ang pera at ang sulat. Isang kabaitan na hindi niya inaasahan. Isang kabaitan na lalong gumugulo sa isipan niya. Paano niya pagsasamahin ang imahe ng isang pamilyang sinisisi niya sa kanilang paghihirap at ang babaeng ito na nagpapakita ng malasakit? Sino nga ba talaga si Gabriela Alfonso? Ang isipang iyon ay daladala niya hanggang sa kanyang araw ng pahinga. Para makaiwas sa bigat ng iniisip, nagpunta siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa kanila. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng Makati. Habang humihigop ng murang kape, pilit niyang pinaplano ang susunod niyang hakbang. Paano siya makakakuha ng impormasyon kung ang target niya ay unti-unti nang nagiging tao sa kanyang paningin? Magandang araw. Lorenzo de la Cruz, tama? Napatingala si Enzo. Isang lalaking matangkad at nakasuot ng mamahaling damit ang nakatayo sa harap ng kanyang lamesa. Ngumingiti ito, ngunit ang mga mata ay tila nangungusap ng iba. Agad niyang nakilala. Ito ang lalaki sa labas ng gate ng mga Alfonso. Sino ka? Maagap na tanong ni Enzo, ang katawan ay biglang naging alerto. Umupo ang lalaki sa silyang nasa tapat niya nang walang paalam. Marco Valencia. Isang kaibigan. Inilahad nito ang kamay. Hindi ito tinanggap ni Enzo. Hindi naman nainis si Marco. Ibinabalang nito ang kamay at ngumiti. Huwag kang mag-alala, hindi ako kaaway. Sa katunayan, kaya ako narito ay dahil pareho tayo ng ipinaglalaban. Nangunot ang noo ni Enzo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sumandal si Marco sa upuan, ang tingin ay tila sinusuri ang bawat reaksyon ni Enzo. Alam ko kung sino ka, anak ni Mang Ben. At alam ko ang ginawa ng mga Alfonso sa pamilya mo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Enzo. Paano? Paano niya nalaman?
Ang tatay mo, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng simpatya. Si Mang Ben ay isa sa mga pinakatapat na taong nakilala ko. Mahal na mahal niya si Don Ricardo. Itinuring niyang pamilya ang mga Alfonso. Ngunit anong isinukli sa kanya? Tinredor siya. Napahigpit ang hawak ni Enzo sa tasa ng kape. Ang bawat salita ni Marco ay tumatama sa sugat na pilit niyang itinatago. Nagkaroon ng problema sa kumpanya noon, kwento ni Marco, na parang nagbabalik tanaw sa isang masakit na alaala. May mga transaksyon si Don Ricardo na hindi maganda. Nang malapit na siyang mabuking, kailangan niya ng isang taong pagbibintangan. Isang taong mapagkakatiwalaan niya na mananahimik. At sino ang pinili niya? Ang tapat niyang driver. Ang tatay mo. Hindi totoo yan, mariing sabi ni Enzo, kahit ang puso niya ay nagsisimula ng magduda. Hindi ba? Tanong ni Marco. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Bakit isang driver ang pagbibintangan ng corporate espionage? Hindi ba't mas madaling pagbintangan ang isang executive? Ginamit niya ang tatay mo, Enzo. Dahil alam niyang hindi ito lalaban. Dahil alam niyang ang katapatan nito ang magiging kahinaan niya. Hindi makasagot si Enzo. Ang sinasabi ni Marco, kahit gaano kasakit, ay may bahid ng lohika. Isang lohika na sumusuporta sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ako man ay biktima rin nila, malungkot na sabi ni Marco. I was engaged to Gia. Mahal na mahal ko siya. Ngunit nang malaman ko ang katotohanan tungkol sa mga transaksyon ng ama niya, tinangka ko siyang kausapin. Ang ginawa nila, pinalabas nilang ako ang masama. Sinira nila ang pangalan ko para lang maprotektahan ang sarili nila. Biglang nag-flashback sa isip ni Enzo ang mukha ni Gia sa kotse. Ang pagod. Ang kalungkutan. Si Gia mabuting tao siya. Pagpapatuloy ni Marco, na tila nabasa ang nasa isip ni Enzo. Ngunit bulag siya sa katotohanan. Ang alam lang niya ay ang kwentong isinubo sa kanya ng kanyang ama. Mahal niya ang papa niya, kaya't paniniwalaan niya ang lahat ng sabihin nito. Gulong-gulo na ang isip ni Enzo. Ang kabaitan ni Gia. Ang pera para sa gamot ng nanay niya. At ngayon, ang mga salitang ito mula kay Marco. Alin ang totoo? Alin ang kasinungalingan? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Enzo. Ngumiti si Marco, isang iting puno ng pait. Dahil nakikita ko sa iyo ang sarili ko noon. Isang taong naghahanap ng hustisya. Gusto kitang tulungan, Enzo. Gusto kong tulungan mong linisin ang pangalan ng tatay mo.